Po, ma'am. Okay, so let me share my screen para simulan na natin mga pagdadaanan natin ngayong araw. Mukhang madami palang pagdadaanan. So, kindly confirm if kita na yung screen ni ma'am. Okay, so by the way, unang paalala, andito na yung list of conversions na dapat familiar kayo kasi you will be encountering sa ating exam. So, hindi ko ito ibibigay sa exam, pero itong tons of refrigeration, you can omit that, no? Kasi ito ma-encounter nyo naman siya sa, ito kasi entire, ano na siya, sa mga subject ninyo. Yung tons of refrigeration, of course, ma-encounter nyo siya sa ref. Hindi naman ref ang subject, di ba? Pero you have to take note of the pressure kasi meron tayong components such as pressure sa ating mga cycle. So you have to be familiar with this atmospheric pressure. Kasi later on sa sample natin, merong mga gauge na given si ma'am, and in order to achieve absolute pressure, if you recall, kailangan nyo mag-add ng atmospheric pressure. Volume, meron din tayong component na volume, so mahalaga din ito. Area, I don't think kakailanganin ito. Yeah. So, di naman natin masyadong kailangan si area. For the power, you need to know this, especially the HP, BTU. Actually, lahat ito. For the work and energy, more of BTU, calories, erg, joule. Itong mga slag, ginagamit ko kasi ito sa statics, no? For the mass and weight, the kips, kilogram, yung mga tons, yung newton, actually more of ano yan, sa statics also. And the length. Anong board exam namin, gamit na gamit yung fathom and cable length. Mahalaga din kasi itong linear kasi actually mga basic nakakalimutan ng estudyante such as 1 inch, 2.54 centimeter, ano pa ba? Yung 12 inch, 1 feet, 1 yard, 3 feet. So, yun yung mga dapat familiar kayo. So, ibinigay ko na ito ahead of time. So, expect may mga i-convert kayo sa exam. So, mag-discuss na tayo ng dual cycle. Ito yung naiwan natin last time, ang dual cycle. Ayan. Ayan, magna-navigate pala ulit. Okay, so by the way, dual cycle daw, again, as mentioned before, it is combination of Otto and diesel cycle. And I want you to take note that, di ba sabi natin, pag sinabing gasoline engine, that is Otto. Pag sinabing gas turbine engine, that is Brighton. Sa dual cycle, meron din tayong notation. Ano yon? Mixed cycle. So sa problem, pag sinabing mixed cycle or pag sinabing limited pressure cycle, ang tinutukoy doon is dual cycle. So pag-usapan naman natin yung process. So ganun pa din, process 1 to 2, constant entropy na compression. Dito nga lang, ang process mo ng heat addition, dalawa. Process 2 to 3, constant volume. Process 3 to 4 is constant pressure. Process 4 to 5, isentropic din, pero expansion. And this one, heat rejection is CV also. Another one, so dati yung combustion process natin, isang process lang. Itong nilagay ko sa triangle is that yung process ng combustion mo, nag-start kay 2, nag-e-end kay 4. Kasi dalawa yung process mo. In reality, actually guys, yung mga modern combustion engine natin, dual cycle yung ideal cycle nila. Kasi syempre, nauna si Otto, nauna si diesel. Yung combination nila, the latest, that is the dual cycle. Kasi they believe in reality, hindi naman constant yung pressure in combustion. First, it is constant volume muna bago ma-achieve ang constant pressure. That is why, pag tinanong kayo,
Ano ang start ng combustion considering this numbering 0.2? Ang ending niya 0.4. Pero pag sinabi yung constant volume na combustion lang, ang start niya 2, ang ending 3. Ang constant pressure na combustion, ang start ay 3, ang ending ay 4. Pag sinabing combustion lang, your entire combustion is process 2 to 3 and 3 to 4. Kaya ang simula ay 2, ang ending ay 4. Maliwanag po? Okay, so next question will be, ang maximum allowable natin na temperature, sanay tayo na laging 0.3, ano? So that is not the case for dual cycle. In this case, anong maximum allowable temperature? Considering the numbering, Is it 1, 2, 3, 4, or 5? 4 po, ma'am. 4. I think it is obvious naman na 4. So pag nagsosolve kayo, dapat ang 0.4 mo ang pinakamataas na temperature. So kung kayo nakapag-solve ng nasa 0.4 ka na, tapos ang nakuha mong temperature ay pagkakababa, kabahan ka na, dahil nasa maling landas ka, no? So, yun yung notation mo na parang ito yung magno-notify sa'yo na mali ka ng ginagawa. Pag yung T4 mo is mababa kesa dun sa ibang temperatures. Kasi siya dapat yung maximum temperature mo. And then we have here set of formulas. I-redraw ko lang yung palit tayong kulay. Ayan, violet. Laki ng pagkaka-drawing ko. Mukhang tuwid Sorry po. So, pwede nyo lagyan ng note, guys, such as constant pressure ito. So, P3 equals P4. Constant volume ito. So, V3 is equal to V2. Para mas madaling mag-generate ng formula. Constant volume ito. So, V1 is equal to V5. Okay. So, what we have here, RP is P3 over P2. Pero naka-note sa'yo, P3 is equal to P4 also. And then P2, wala naman siyang katulad. So, this is another formula. Next, RK, V1 over V2. Ang V1 mo naka-note sa'yo, it can be V5 also. Ang V2 mo pwede ding maging V3. Next, cut-off ratio RC. This is V4 over V3. If you recall yung dinrawing ni ma'am na triangle, ayan. So this is your combustion process. Ang cut-off ratio is a relationship at the end of combustion over the beginning of combustion. Technically, the formula is V4, that is the end, over V2. This is the beginning. Take note that V2 is equal to V3. Kaya ang isa pang formula that you can get is V4 over V3. Pero by definition, ang pinakatamang formula is the end, V4, over beginning, V2. It's just that in this case, V3 is equal to V2. Maliwanag po ba yon? Okay, guys. So another one, we have, of course, the heat added. Sabi ko nga, dalawa yung heat added natin. Isang CV, the constant volume at points 2 to 3, and the CP, constant pressure at points 3 to 4. No? Kaya meron tayong MCV T3 minus T2 and MCP T4 minus T3. Then we have the heat rejected, MCV din. Constant volume kasi siya. Pero 0.1 and 0.5 ang involved. Work net is still the same with our common cycles, the QA minus QR. And the efficiency is work net over QA. Just multiply it by 100% kasi our unit will be in 100%. So last time, I promised that I will be giving the formula for this one.
Naibigay ko na yung number 1. So, I'll be giving for problem 2 and problem 3. Actually, hindi ko masabing shortcut formula ang mga ito ano, kasi mahahaba. And actually, ito naman ay derived doon sa QA minus QR over QA na formula. So, yung number 2, kaya hindi ko siya ma-recommend kasi in terms of temperature siya. Kailangan mo ng T1 to T5. To be honest naman, kung may T1 to T5 ka na, so hindi mo na kailangan sauluhin ng formulang ito because if you already have the necessary temperatures, pwede nyo nang makuha si QA, QR. Pag nakuha mo yon, pwede ka na mag-efficiency. Ano? So, we have here T5 minus T1 all over T3 minus T2. Nire-recall ko lang plus K is that T4 minus T3. Yeah. So, this will be your formula if you already have the temperature. Again, hindi ko nga siya nire-recommend. Why? Kasi if you already have the temperatures, mag-stick ka na dun sa WN over QA. Diba? Pero choice nyo yan, guys. If this works for you, walang problema. Then another one, yung may 1 minus 1 over RK raised to K minus 1. So this one naman, it will work if you have RK, RP, RC. Yeah, ang dami. So we have RP, RC raised to K minus 1. So, nung nagbo-board exam, nagre-review kami for board exam, guys. Ang diskarte ko dyan sa power plant. Kasi sakop ng power plant ang combustion eh. We have 3 subject, power plant, machine design, and mathematics. Pag may na-encounter akong dual cycle, hindi ko siya sinasagutan. Sa dulo ko siya sasagutan. Why? For example, nagkaroon kami ng pre-boards na 2 hours lang. Pero in reality, kalahating araw ang ang type na board exam. So, 2 hours yung exam. And I got 97 over 100. So, huwag kayong focus sa score. Doon kayo sa mali. I have 3 mistakes. And yung tatlong yun, dual. That is because hindi ko siya naging priority. Tapos, nung dumating na ako dun sa time na, actually, wala na akong time para isolve yung dual. Pero, imagine mo, kung sabi kasi nila, number 1 kasi yung dual. Sabi kasi nila, dapat daw, lagi mong masagutan ng number 1 kasi it's a good sign. Pero kung ang number 1 nga halimbawa ay dual cycle and it will take you 15 to, sabihin na natin 30 minutes to solve the dual cycle, di doon ako magsasagot ng ibang numbers na kaya-kaya ko sagutan. Kasi sa board exam naman, guys, yung dual cycle na yun, 1 point lang din. 'Di ba? So imagine mo, I got 97 and yung tatlong mali ko, dual lahat yan. Sa totoo yun, guys. Kasi, actually sa math, ang nililigdangan ko lagi, engineering economy. So, actually, I know I'm good at math, pero talagang hindi kami magkasundo ng engineering economy. Nung nagre-review ako, ang focus ko sa math, engineering economy. So, I got 92 sa math, sa board exam, sa mismong board exam na yon. Pero I know, ang mga pagkakamali ko doon, engineering economy pa din. So, ganun kami hindi magkasundo ni Eko. So, ayan guys, pero dito sa sa combustion guys, alam na malikdangan niyo si dual, 'di ba? Kasi for sure sa exam natin, dual cycle will cost 20 or 25 points of your score in the quiz or in the major exam. So, dapat talagang alam niyo pa din kung paano mag-solve. Ako actually, nililikdangan ko lang siya, pero alam ko pa din kung paano siya i-solve. Saka hindi naman to board exam, 'di ba guys? So, tayo ay mag-proceed na sa ating problem solving page template. Lagyan natin linya. Kita ba ang problema, mga kapatid? Okay, so mag-draw lang ito ng diagram. Kung pala tayo ng tuwid. Na-realize ko na kung paano mag-drawing ng tuwid dito. Sir. Ay! Kaso na-override na yung text. Anyways,
Masyado akong mayabang. So, tanggalin natin. Drawing na lang ako. Wow. So, we have here our PV diagram. Yeah. So, we have process 1, 2, 3, 4, and 5. So, ang sabi dito, at the beginning of compression in an ideal dual combustion cycle, beginning of compression, what point is that? Kasi may given nga, hindi mo naman alam. Beginning of compression. 1 po. 1 po. Okay, ang compression mo is 0.1 to 2. Ang beginning is 1, ending is 2. So, 0.1, okay? So, yung mga given, pwede mong ilagay dito. 1 pound, ano pa ba nakalagay? 14.1 PSIA, ganyan. So, pwede mo siyang ilagay dito. Or, dito ka na lang sa given, lagyan mo na lang 2.1. Ano? And sabi ko nga kanina, paalala, mga kapatid, ang target natin na values, temperature, or pressure man yan must be absolute. Ang absolute temperature natin for SI unit is Kelvin and for English unit is Rankine. Ito ay naka-Fahrenheit pa. So, we still need to add 460 Rankine para maging Rankine siya. No? Or we need to add 460 para maging Rankine. 80 plus 460 is 540 Rankine. And then we have your compression ratio. Is compression ratio RT or RC? Guys, RT or RC? RK. Tama. And then, ilagay na natin yung formula ni RK. So, ang RK natin is V1 over V2. Nilagay din natin kanina, this can be V5 over V3. Okay. Yan, so nabubuo na natin yung given. Meron tayo dito, pressure the end of constant volume addition. So, unang-una, saan din ang constant volume heat addition? 2 to 3 o 3 to 4? Okay. Ano po ang constant volume heat addition? 2 to 3? 2 to 3 po. 3. Okay. Constant volume heat addition is 2 to 3. Ang sabi, wait lang. Okay, ulit ang bilog. 2 to 3. Ngayon, ang sabi, end daw. 0.2, 3. Kasi, ang simula, 2. Ang ending ay 3. So, ilagay mo yung P3. Or kung gusto mo, ilagay mo yung 45.3 PSIH. So, yung isa A, yung isa G. So, yung mga units natin, pag PSI, you can assume that is absolute. Mas lalo namang clear kung PSIA ang nakalagay. Absolute siya. However, pag may G, PSIG, gauge na siya. Anong ibig sabihin nun na? If you recall, para maging absolute pressure, ang gauge pressure, dapat mag-add ka na atmospheric pressure. Ngayon, pinunta ko kanina ng mga atmospheric pressure natin. Dito sa conversion. So, ang atmospheric pressure ang ating gagamitin? ATM is atmospheric pressure, guys. Anong value? Is it kPa, PSI, mmHg, inch HG? PSI po.
PSI. No? So, ang gagamitin mo guys, kung ano na unit ang nandun eh. Pahirapan mo pa ang sarili mo, diga? So, plus 14.7 PSI. O, anong value? Pag inada ng 14.7, 455.3 plus 14.7. 470 po. 470 PSI. Again, PSI, PSI. It's automatically absolute. Okay? Then the last given is QA at constant pressure. Kanina, constant volume, process 2 to 3. So, ang constant pressure mo is process 3 to 4. So, dito po yung 100 BTU. Yan. So, may binigay ng QA, kaso isang QA lang yon. Okay. Ang question is MEP, and I want the unit to be in PSI. Yung formula ng MEP natin, same lang as what we have discussed in the diesel cycle. O, anong formula ng MEP? O, formula po ng MEP. Work net po over volume displacement po. Yes, tama. Work net over volume displacement. Ngayon, it is your choice guys kung sisimulan nyo ay work net or volume displacement. Pero in this case, gawin muna natin sa work muna. Anong formula ng guys, formula po ng work net. Ay, nakalimutan na. QA minus QR po. Wait lang. Wala. So, QA, walang aking pansulat. Dito binta. QA minus QR. And then, isa lang ba estudyante ko? And then, we have, ang formula natin ng QA is equal to MCV T3 minus T2 plus, actually, pwedeng ang gawin nyo is MCP T4 minus T3. However, given na siya, di ba? So, yung 100 BTU na lang yung ilagay mo. Bakit mo pa isosolve? Given na nga, diga? Okay? And then afterwards, you check kung ano yung mga values na meron ka. Okay? So, check natin. Is mass given? Yes po, ma'am. That is 1 pound. Is CV given, guys? Given ba si CV? Hindi po. Hindi siya given. Pero you can get the value dun sa midterm constant values. Anong value ng CV in English unit ha? English po tayo ngayon. Mga pound PSI tayo. Hindi mga kilogram KPA. So, ibang CV ang gagamitin mo. Yung English unit din. Anong value ng CV sa midterm constant values or yung hard copy na nasa inyo? 0. Yes. 0.171 BTU per pound Rankine. Ayan, no. So, may CV ka na. Unfortunately, you don't have T3 and you don't have T2. So, move on tayo kay QR. Baka kasi makukuha natin si QR. Ano? Pero mukhang mas lalong hindi, ma'am. Ano ang formula ni QR? MCV T5 minus T1. Wala kang ang T2. Ay, T5 pa kayo. Diga. No? So, check natin kung anong meron. CV, M, T1. So, makukuha mo si QR pag may T5 ka. But definitely, it will be quite a long run. Okay? O, VD naman. VD, same lang din before ano, that is V1 minus V2. Or V5 minus V3. Diba?
Pero technically, you don't have V1 and you don't have V2. So siguro, if may mai-recommend man ako here, kumuha muna tayo ng T2. Ano? So, kuha tayo ng T2. At point 1 to 2, wala tayong choice kundi mag-ikot around the world. Point 1 to 2, ang kailangan mo ay T2 over T1 is equal to V1 over V2. And you know that V1 over V2 is RK raised to K minus 1. Pwede din gamitin mo ang pressure relationship. Raised to K minus 1 over K. Ayan. Pero P1 lang kasi ang meron ka, wala kang P2. So, ang gamitin mo na lang is itong isa. Ano? So, gamitin mo na lang itong T2 over T1 is equal to RK raised to K minus 1. Kasi may RK ka, though K is not given. Yes. Anong value ang i-assume natin ng K? Walang sinabing hot, walang sinabing cold. So, default, 1.4. Yeah. So, makukuha na natin si T2. T2 is equal to T1. Ang T1 mo ay 540 Rankine times RK, which is 9. Yung K minus 1 mo, yeah. Napindot ko yung pen. 9 raised to 0.4. So, what will be the value of your T2? $1,000? Yes, 1,300. Again, hindi tayo gra-round up pa. 0.44133 Rankine. I will be storing this to letter A. Ayan. Ma'am, T2 pa lang. So, wala tayong choice. Ipod tayo para makausad. Pwede guys, halimbawa, makuha na natin si T3. Ano? Kunin nyo na si QA. Pero ako, ang gagawin natin dito sa solution na ito, kukuhanin natin hanggang T5. Tapos, saka natin kukuhanin si QA, si QR, si VD bago i-substitute sa MEP. Meron actually mabibilis pag kayo ay nagpe-prepare na sa board exam. Pagbasa nyo pa lang sa problem, dire-diretso, kaya nyo na mag-type dire-diretso sa calculator. Pero I don't think lahat ay nasa stage na iyon. So, ang aking assumption ngayon is lahat nandun sa mabagal na stage, no? Para hindi mabilisan ang discussion. Okay, lipat tayo. Point ano na tayo? Point 2 to 3. Sa point 2 to 3, by the way, hindi ko pala na-specify na ito ay isentropic. Kaya ang formula natin ay iyan. Bakit dito iba? Ayan. Okay, point 2 to 3. Anong process? Constant ano ang point 2 to 3? Volume po. Constant volume. Tama po. So, sa constant volume, so may PV relationship tayo. So, pwede guys na ang gawin ninyo, kung hindi nyo memorize yung nasa table na binigay ko, ako kasi hindi ko naman yan memorize. Ang ginagawa ko dyan, ganito. Yan. So, we have P2V2 over T2 is equal to P3V3 over T3. So, in this case, sabi daw, constant ang volume. Kung constant, edi makakancel si volume. Parehas laang daw yan eh. So, in that case,
pwede mo nang makuha si T3. Ano yung magiging formula mo? So, cross multiply, this is T2V3 all over P2. O, let us check kung available sa'yo. Si T2 ay letter A. Meron. A in Rankine. Ma'am, P3 po ata yung ano, Alin? V3 Ay, po. oo, tama. Walang V3 pala. Sige, burahin. Yan. Wah, ang galing naman ng eraser ko. P3. Yeah, sorry. Yan. Very good. T2 P3 over P2. Meron tayong P3 given. 470 PSI. PSI. Ngayon, P2, wala tayong P2, ay kukuha na naman. So, guys, itong formula na ito, yung ginamit natin sa point 1 to 2, pwede natin siya magamit para kumuha ng P2. Pero I don't suggest na gamitin natin yung relationship ni T2 and T1 at ni P2. Bakit po, ma'am? Kasi si T2 ay sinolve mo lang. So, kung mali ka kay T2, domino effect na yan. So, I suggest, ang gamitin nyo pa din is this one. Yung given kasi si RK Yan. So, ang gagamitin natin is this one, yung nasa pink na box. Yung RK raised to K minus 1 is equal to P2 over P1 raised to K minus 1 over K. Actually, guys, if magaling kayo sa algebra, pero ibibigay ko na din, this is the simplified formula. RK raised to K is, wait lang, magko-correct to. Kasi naka-shape nga pala ako. Yan. So, meron tayo dito, guys. The formula is RK raised to K is equal to P2 over P1. Yan. So, this will be your formula. In this case, makukuha mo na si P2. Paano po? P2 is equal to P1. Ano ang value ng P1? 14.1 PSI. Your RK is 9. Your K is 1.4. So, your P2 will be anong value ng P2? 6037 po. 6,037 126 po. 126 in PSI. Store natin siya kay letter B, Kung gusto niyo ibang letter, walang problema. Basta letter B ko siya in-store. Ay, ayun pala, may P2 na. So, makukuha na din si T3. I-type lang natin for A times 470 divided by B. Sakto ang lalabas na sagot dyan, guys. Ang sagot? It should be in Rankine. 2,000 po. 2,000 Rankine. So, I don't think kailangan pa natin aring i-store. Ay, sakto naman So, meron ka ng T3, T4 naman. O, diba? Usad. Laban lang. So, lipat tayo. 0.3 to 4 naman. 0.3 to 4, anong constant? Or anong process? Isobaric po. Isobaric or constant pressure. So, gawin natin yung ginagawa ni ma'am kanina, P3V3 over, ang pangit ng over T3
is equal to P4 V4 over T4. Wait lang guys ha, may nagtatao po. Wait lang. Kapit-bahay pala. Diyos ko po. Sarap ng itinao po. So, yun guys. Back to programming. Kita na ba ulit yung screen? Okay, so T4. So, we can cancel out here yung constant, which is the pressure. Ang hinahanap natin ay T4. So, makukuha mo si T4 if you have T3V4 all over V3. Okay. So, unfortunately, wala kang V3. Pero V3 is equal to V2. Kaso nga lang, ma'am, wala nga din akong V2. Diga, V1 ngayon, wala. T3 lang meron ka, 2,000 rank fine. V3 nga ay wala. V4 pa kaya, diga? Paano yun? Actually, pwede naman kuhanin ng volume. Pero meron ka kayong naiisip na other way para makuha natin si T4? Because we have another option naman. PBMRT po. Ano pa? PBMRT. Kaso yung R, Oo. Pwede natin gamitin si PVMRT, pero kailangan mo pa din ng volume. Ang another option, guys, is that, di ka may given na 100 BTU. Iyon ay given QA at 0.324. So, pwede mong gawin, i-equate siya sa MCP E4 minus T3. Diba? Kasi ito naman talaga yung formula ng QA for that eh. So, meron kang mass, CP. Ang CP, 0.24. 0.171 ang CV, 0.24 ang CP. T3, 2,000 rankine. So, makukuha mo si T4. So, let us substitute, guys. 100 BTU is equal to 1 pound times 0.24 BTU per pound rankine times T4, that is what we are looking for, minus 2,000 rankine. We can cancel out pounds and BTU. So, pwede kayong mag-shift solve dito or pwedeng by the virtue of algebra, just type 100 divide 0.24 plus 2,000. Anong value ng T4? 2,416.66667 po. 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung sinasabi ko guys na in reality, itong 666,667 na ito, by the way, store ko to kay letter C ha, ay never-ending decimal siya. So, kung ikakat mo yan, magkakaroon tayo ng discrepancies. But that's okay kung ang cut mo is based doon sa pinrovide ni calculator. Hindi yung nagdesisyon ka. May mga student kasing pala desisyon, yung sila ay nagra-round off ng 2 decimal, ng 4 na decimal, tapos magtataka bakit mali. Nakalagay naman sa instruction, bawal mag-round off. Diga, kakukulit. Okay, may T4 na tayo. Finally, we can get T5. Wow, makakarating din sa dulo. So, another point na pupuntahan natin is 0.4 to 5.
At point 4 to 5, constant ang ating entropy. So sabi ko nga sa inyo, kung anong hinahanap, siya ang magandang ilagay sa ibabaw. So we have T5 over T4 is equal to V4 over V5 raised to K minus 1. Naku po, talagang pakukuhanin tayo ng volume. Pero pwede bang gamitin natin si pressure? May P4, walang P5 eh. Ganun din. Okay. So, ang V5, V1 din yan. So, ito na ata talaga ang sign. Nakukuha tayo ng volume. Yung T4 kasi na kay letter C. So, dito na papasok yung suggestion kanina na PVMRT. Kasi guys, ang tip dyan, pag may given na mass, it's a sign for you na kayang-kaya mong kuhanin ang volume. Paano? So again, PVMRT. So volume will be mass. So this is all at point 1 ha, kasi volume 1 ang kinukuha mo. Though R naman is constant, no? All over pressure 1. Ang mass mo is 1 pound. Ang R mo, anong value ng R? English unit. 53.3 po. 53.3 pound force fit, pound mass Rankine. Okay lang guys, kahit hindi lagyan ng force at mass, ano, kasi yung iba lang, gusto ko lang i-highlight, yung iba, kina-cancel out, are. Eh guys, yan naman ay nilagay dahil magkaiba sila dyan. Ano, so isa force, isa mass. And kung cancelable kasi sila, dapat fit per Rankine na lang yung unit, 'di ba? Temperature 1 is 540 Rankine. And P1, anong value ng P1, guys? 14.1 PSIA or pounds per square inches. This is pound mass and this is pound force. So we can cancel out pound mass, pound force, and Rankine. Ang matitira sa iyo ay feet times inches squared. So it's your decision kung ang volume mo ay inches cube or feet cube. So gusto ko feet cube muna. Pero actually the wise option here ay inches cube. Bakit? PSI kasi yung tanong pounds per square inches. Pero ito, kung sakaling feet cube ang ginamit mo, later on, dapat i-check mo yung unit mo. Kaya feet yung i-convert ko para makita nyo mamaya. So, we have 12 inch over 1 feet. Actually, yung iba, bigla-bigla na lang nagta-times ng 144. Eh, hindi naman pinakita yung cancellation of units. So, mahalaga yung cancellation of units, mga kapatid, ha? Kasi dun mo malalaman kung nasa tamang landas ka. We can cancel out inches squared. Ang matitira ay feet times feet square or feet cube. So, what will be the value of your V1? 14.17 sa akin. 1755. 17553191 po. Oh, paki-double check ako saan nagkamali. Pero ayan, for all the sections naman na diniscuss ko to ay ito naman yung sagot namin. So I will be storing this to letter D. And papalitan ko ito. Lalagyan natin ng linya. Okay, so in-store ko siya kay letter D. Take note, V1 pa lang ito ha. Pero madali lang si V2. Bakit? Di ka may RK tayo. And then RK is V1 over V2. So ang iyong V2 ay V1 over RK. So, si V2 naman ay gagamitin mo lang din pagsosolve. So, para hindi ka na mag-store, ang may sasabi kong diskarte dyan, gawin mo na lang D over 9. Kasi ang V1 mo, D. Ang RK mo, 9. So, D over 9 feet cube. Take note also, ang V2 mo ay V3 din. Diga? Kabilis, nasa V3 ka na agad. Oh, ang kailangan mo nga lang ay B4. Ay, dito, pwede tayong kumuha B4. Dito.
Yan. So, ang formula natin ng V4 dito ay cross multiply lang. V3T4 all over, bothered ako doon. All over T3. Tama ba? Oo. May V3 tayo. Yes po, ma'am. That is D over 9 in cubic feet. May T4 tayo. That is letter C in Rankine. May T3 tayo. Yes, ma'am. That is 2,000 Rankine. So, ano pong value ng V4, mga kapatid? D over 9 times C over 2,000. Ang sagot ay in cubic feet. 1.9031961414. Huwag kayong matatakot sumagot. Kung mali, edi hanapin natin ang ano, kung hindi mahanap ang pagkakamali. At kung tama, edi salamat at may nakakausap. Ano? So, I will be storing this to letter E. Yan. May V4 na. Yan. Masaya yan. Ang V1 mo, this is letter D. So, i-transfer natin ha. Ang T5 mo ay makukuha mo na. Ang T4, letter C. So, that is in Rankine. And then, ang V4 mo, yung letter E natin, kakukuha lang. Tapos, ang V5 is V1, letter D. So, we have cubic feet, cubic feet. Eh, bakit ganun? Ay. So, we can cancel out cubic feet. But don't forget 0.4. Ayan. So, what is the value of your T5? $1,000? $1,000 ano po? 1,082.416616 Rankine. So, store ko to kay letter F. Hanggang may letra. Pero actually guys, hanggang kay Y lang ako nag-aano. Hindi ko ginagamit masyado si M at si X. Pero pwede natin gamitin dito. Ano? T5. So, pwede na pala natin kuhanin si QA. Yan, gawin natin violet naman. Yan. So, QA, ang formula natin is mass. That is 1 pound. CV, 0.171. BTU per pound Rankine. Ano pa? T3, 2,000 Rankine. Minus T2, letter A. Yan, in Rankine. Huwag kakalimutan si 100 BTU. And then after that, we have, anong value ng QA pala? Check natin anong unit. We can cancel out pounds and Rankine. So the unit is in BTU. Oh, anong sagot? 200? 219.6245.326 po. 326 BTU. You can store this to letter Y, ha? Yeah. Okay, next. QR.
QR is mass 1 pound times CV 0.171 BTU per pound Rankine times T5. Letter F si T5 minus 1 which is T1 540 Rankine. So we can cancel out here pounds and Rankine. Your final answer should be in BTU. Parang tanong ay MEP ha. Dun sa mapipilis, pwedeng diretso na QA, QR over BD. Pero again, hihimay-himayin natin si QA, si QR, and si BD para doon sa hindi mabibilis mag-solve. Anong value ng QR? 92. 92.7532. 24139 BTU. So, in this case, kung hindi nyo na kayang i-store, carry lang. Pero ako ginamit ko si Emma. Tamad mag-type eh. And then we have VD, that is V1 minus V2. Ang V1 mo, letter D. Ang V2 mo, D over 9. This is in cubic feet. So what will be the value of your volume displacement? 12.60047. 47281 po. Cubic feet. So, pwede nyo itong i-store kay X, though risky lang to pag nag-shift solve kayo. So, dapat i-clear nyo muna bago kayo mag-shift solve. Okay? We can proceed with work, mali. MEP is work net or QA minus QR. That is Y minus M in BTU. All over X in cubic feet. Take note, in this case, kung mabilisan kasi kayo mag-solve, baka hindi nyo mapansin na naka-BTU per, ang pangit ng sulat ko ng E here. Wah, inulit pa. So, BTU per feet cube. Take note, ang gusto kong unit is PSI. So, ano yung conversion ng BTU ang pwede natin gamitin dito wherein ma-achieve natin yung pounds per square inches? Anong conversion ang pwedeng i-convert si BTU? Foot pound ba? Calories? Kilojoule? Guys, ano pong conversion? So, kailangan natin siya, ako nasasagot So, kailangan natin siyang i-convert into foot pound. So, we need to multiply 778 pound force feet or foot pound all over 1 BTU. So, in this case, we can cancel BTU. Ang matitira is pound per feet squared. Sabi ko nga sa inyo, PSI ang gusto or pound per square inches. So, i-convert mo pa yung ilalim into 1 feet is 12 inches squared. So that ang lalabas na sagot is pound per square inches. So hindi lang nagsosolve, nagche-check din po ng unit. So in this case, ano po yung final answer natin? Y minus M over X times 778 over 144 or 12 squared.
Ano bang sagot? 54. 54.339. 339. Ilang 9? Dalawa? 339. Opo. Then 0. 04 PSI or pounds per square inches. No. So, this will be your final answer. I-oblong lang natin. Wah, ang ganda naman ng pagkakagawa. Sana. So, this will be your final answer. Ano? So, by the way, guys, baka lang it will happen also that ang gusto ni ma'am ay naka-PSI gauge. No, baka lang, halimbawa, ilabas to ni ma'am sa exam, pero gusto ko PSI gauge. Ang gagawin nyo lang, maminusan nyo ng 14.7. Kasi di ba pag PSI gauge, plusan mo ng 14.7, magiging PSIA. Ito, PSIA, gagawin mong gauge, so maminusan mo. So, the answer will be 39.699 33904. And the unit is PSI gauge. So, baka lang naman. Minention ko lang kasi baka nga ma-encounter nyo in the future. Baka lang naman. Pero in this case, same lang naman siya sa mga ginagawa natin. Dumadaan sa 0.1 to 2, kukuhan temperature. Mahaba lang because hanggang 0.5 kasi yung temperature. I will be saving this file. Download 3105 do 1. And then i-upload ko doon sa kung nasaan si module 3. Para maging reference. Nasaan na gayon? Din eh. Classwork module 3 edit. Carry kaya mag-upload today. Sana. Yan. So, check natin kung tama yung na-upload. Maglo-load naman siguro ito bago mag-alas 6 ng gabi. Sorry. Ayan. So, tama naman yung na-upload niya. So, any questions so far? Any clarifications about the topic bago tayo mag-proceed doon sa mga announcements ni ma'am? May tanong po? Naintindihan ba ka naman? So, by the way, kita nag-aaring announcement sa screen. Yes po. Right after this meeting, I will be posting your problem sets. Sige, discuss muna natin. Ipakita ko yung na-upload ko na syempre doon sa isang section. Kaya na lang di ko na-upload So, syempre, i-discuss ko pa ang instruction. So, this is the instruction. Itong file na marireceive nyo. Actually, ito din yung questions, may sagot, di ba? It will be a 5 problems na may sagot. So, you need to provide the solutions. And then, observe no rounding off. Again, bawal po mag-round off. Kung gusto mo mag-round off, edi mali ka. I am requesting 1 page per problem. Kindly fit your solution sa isang page lamang. Pwede magsulat sa likod ha. Halimbawa, number 1 sa una, number 2 sa likod. Walang problema. No? So, parang minimum of 3 pages ang i-expect ko. Kasi alangan namang 2.5 pages. Ano yung isa kalahati? So, nilagay ko, letter size ng bond paper, 8.5 by 11 inches. Yung iba kasi sabihin mong letter, bago magsasubmit ng naka-yellow paper, naka-A4. Ayan ha, letter ang size, white bond paper. For now, by the way, I will not be collecting the hard copy. Kasi unang-una, hindi ko alam saan ilalagay. So, kaya soft copy yung papasubmit ko. For the long quiz kasi, yun yung priority kong ma-receive yung hard copy, yung long quiz na take home, para ma-checkan ko agad. Your name, saan ilalagay? Again, surname first, upper left, katapat niya dun sa upper right ang SR code.
Ibabox ang final answers, avoid erasures on your output. Isang linggo mo gagawin yung output, siguro naman gagandahan. At ito lang yung output or activity na i-record ko for the midterm period. So make it count. It should be in engineering lettering. May sagot na nga. So expect that one factor, nakalagay naman dito yung italicized, one factor sa grade ninyo is the engineering lettering. Pwedeng all caps, pwedeng sentence case, kung saan mas maganda ang sulat, iyon ang gawin. PV and TS diagrams are not required but are highly recommended. Kung ang sagot na ibinigay ko ay may discrepancies, pwedeng isulat nyo ang sagot ninyo so that I can verify your solution. Baka kasi magkaiba tayo ng dinaan ng solution, tama ang akin, tama din ang sayo. Diba? Walang problema doon. I do not accept any reason for failing to submit the problem set. Bakit? Isang linggo ang ibibigay ko sa inyo, guys. So, kung sasabihin mo sa akin, hindi ka nakasubmit ng October 8 dahil nawala ng kuryente, bakit hindi mo sinubmit ng October 1 to 7? No? So, yun guys. Kung gusto nyo save, October 7 nyo isubmit. 'Di ba? Para walang aberya ng October 8. Kagandagan ng mga October 4, October 5 pa lamang okay ka na dito. No? So, again, ito yung mga instructions for the problem set. Should you have further questions, my email is open to you. But if you have questions ngayon, pwede pong magtanong. Maliwanag ba ang instructions or merong further questions? Guys. Okay. Proceed tayo dito. Maniningil po si ma'am. Ang face-to-face long quiz natin is October 8, 3 p.m. to 5 p.m. 208 nga ang room natin. Ano? Sabi ni Ma'am Joanne, 208 daw talaga yung atin. Meron lang talaga from time to time nangangagaw. Pero yun guys, if not 208, 207, basta mag-settle kayo doon ng 3 p.m. to 5 p.m. Kung nasasanay na ang klase ay 3:15, sa exam guys, i-maximize natin ng 2 hours. Kung gusto mong dumating ka doon ng alas 4, basta kami tapos ng alas 5. Ano? Para sa yung 25 pesos, so tayo po ay transparent dito. Wala po tayong confidential funds, So, meron tayo sa midterm exam, 7 pesos. Bakit 7 pesos? It will be consist of 5 pages, 5 questions. Diba, sa major exam, merong front page. Hindi ko mariremove yun, guys. The second page will be the questionnaire. Yung second page, ang laman niya, 5 question, may box doon para sa final answers. Bawal ang erasure sa final answer. So, dapat yung ilalagay doon ay sure na. Tapos, 2 pesos yon. Yung remaining na 5 piso is your solution paper. So, pwede naman gamitin ang likod. No? Doon sa first page, nandun naman yung mga specific instructions. Sa long quiz, it will be face-to-face. Yan yung mangyayari sa October 8. Ako yung magfa-facilitate noon. That is 8 pesos. So, 8 pesos, that is 8 problems. Ang coverage natin, diesel, dual, auto, Brighton. Yung 4 na yon. So, the technique there will be 15 minutes per question. Though merong mga question na mas kaya ng 5 to 10 minutes, yung mga auto na yan. Pero yung dual, siguro ma-maximize nyo yung 15 minutes. But that will be enough for 2 hours. Take home long quiz, as much as ayaw ko kayong singilin, pero mahirap mag-check mga kapatid ng hindi hard copy. So, I will be collecting 10 pesos, that is for 10 questions. Kailan ko, yung 25 pesos, I will be collecting that during your face-to-face long quiz on October 8. Para hindi na magsisingilan sa midterm exam. Kailan ko ibibigay yung take-home long quiz? Iniintay ko lang yung schedule ng midterm exam. Unfortunately, wala pa until now. So, I will be releasing an announcement on or before Wednesday kung kailan ko ibibigay. Pero most probably, it will be after your face-to-face long quiz. And then you have 24 hours to submit. So, please stay tuned for further announcement. Seating arrangement will be alphabetically arranged in 6x6
6 rows by 7 columns. So, 45 kayo sa section. So may mapapalabas ng bahay ni Kuya, no? Talaga to, nawala na ang edit portion, Ayan. So, idodrawing ko ang itsura. So, kung sa 208, ay ito ang window. So, dun lahat nakaharap. So, this will be student 1. Ang pangit naman ng pagkakadrawing ko. Yan. So, if this is the window, this will be student 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, based on your numbering, ha? And then this will be student 8 to 14, 15 to 21, until makarating na 42. No? Kasi yung 43, 44, and 45th student sa labas na. Things to bring, calculators, bawal ang cover. Pwede magdala ng extra calculator pero sa bag muna. Kung kailangan, ask my assistants para kuhanin ang calculator. Black ball pen, pwede magdala ng extra ball pen pero bawal ang friction pen. Kung gusto mo mag-friction pen, 0 ka na agad. Kasi buburahin ko yun. Magbasa ng direction. Nakalagay doon kung anong units. Kung gusto mo yung KPA, gusto ko yung PSI, ang sagot mo yung KPA, mali ka. No? Part of the instruction is to follow, part of the examination is to follow instructions. There will be designated box for final answers. Erasures are not allowed for the box. So, dapat pag nagsulat doon, sure na po sa final answer. ID, cellphone, smartwatches, dapat nasa bag. Ang bag nasa isang side lamang dapat ng room. Whether it is sa una, sa tabi, o sa likod, basta sama-sama po ang mga bags. So, any questions or clarifications about the instruction, guys? Okay, guys, if there's no questions, by the way, again, good luck sa inyong magiging